Alam mo, na-realize ko lang, sa kaka-internet ko din, at bukod dun sa nung 2019 na era na yun, pero mostly kaka-internet ko eh. Na-realize ko lang, tol, sobrang daling paniwalain talaga ang mga tao. Sobrang dali talaga. Kung anong, majority, general population, kung ano ang narinig nila, yun na yun. Parang hindi na nila questionin sa utak nila. Diba? Ganun. Sa music nga rin, tol, pansin ko na, yung ibang mga tao sabihin nila, paborito kong kanta to. Pero, hindi mo talaga paboritong kanta yan. Yan lang yung usong kanta. Yeah. Diba? Dahil nakita mo yung ibang tao na yan ang sinasound trip, paborito mo na ngayon yan. Paano mo nasabing paborito mo yan? Hindi naman tumama sa puso mo yan nung nakinig ka. Hindi ka naman naluha dyan nung nakinig ka. Diba? Para sa akin, yan talaga ang totoong paborit kanta ko to. Yung tipong pag pinakinggan mo, natamaan ka talaga, alam mo yan, or nadala ka, or na-inspire ka, o naiyak ka, o ano man. Yun ang kanta mo. Pero yung dahil kanta lang siya ng lahat. Oh, kaya mo naging paborito siya. May pagkaganon yung mga tao, parang pag nakita nila sa iba, yun na rin sila. Na-guess mo? Yun nakakaano, parang... Pero ako na LSS ako sa Bimbangables. Totoo yun. Pasok yun Di ba? Di ba, totoo yun. Na LSS talaga ako doon. Tumama. Ayos to, Bimbangables. Magandang term to, ha? Pero nung hindi ako kilala ni Doc nung nagkita kami. Ang mo nagsabi lang sa kanya yung mga staff niya. Kaya mas okay. Ganun. Kaya legit yung connection. Ganun. Pero ganun. Ang bilis paniwalain ng mga tao talaga. Parang natatangahan nga ako sa totoo lang sa general na na population. Pero napansin ko to. Ba't kaya ganun? Bakit pag may isang nagsalita ng truth, hirap na hirap paniwalaan siya? Isa lang siya eh. Parang siya. Hindi, bukod sa isa lang siya. Pag nagsabi ka kasi ng totoo, ngayon, etong mga taong to, parang ayaw na nilang baguhin yung paniniwala nila. Masyado na komportable sa kanila. Ito na, pinaniwalaan na namin to eh. Tapos biglang may isang magiging against doon. Kaya, aatake talaga lahat sila sa'yo. Parang doon sa movie na Matrix, di ba? Parang ganun. Pag may ikaw yung naiiba doon, aatake sa lahat. Weird, tol. Ang mga tao, pansin ko rin, kahit nasa harap-harapan na yung ebidensya, hindi pa rin nila papaniwalaan kasi yung paniniwala nila, mababago. Parang yan, sinabi ni Doc na, ba't hindi na itong mga, pangalan nito, yung homeless. Mga pulube, hindi na harap-harapan na ebidensya yun, ha? Yun, guys. Diba? Pero, hindi. Paninindigan na nila yung paniniwala nila. Doon, medyo natatangahan ako doon. Kasi kung isipin mo talaga, kung totoong grabing nakakamatayan, di dahil nakikita tayo nagpa-pile up ng mga katawan dyan. Guys, maganda pa nga example ni Doc kanina eh. Yung sabi niya, ininuman. Ininuman, May nakita ko yung sa amin na binabantayan ko na homeless. Yung talaga sigarilyo dadamputin. Pero wala nangyayari hanggang wala ngayon buhay nangyayari pa sa siya. kanya. Basta ganun pansin ko sa mga tao kahit nandyan na yung ebidensya, wala sa kanila yan. Kahit totoo na yung sinasabi mo talaga, weird na ganun. Na dun para sa akin tanga sila, pero ito naman ang power nila. Kaya parang hindi mo rin ma-underestimate yung tanga nila kasi marami sila. Sabi nga nila, huwag mo ma-underestimate yung dami ng tangang yan. Kasi tinan mo, ang dami nila dati, no choice tuloy tayo kung di sumunod. Diba? Kasi tayo yung konti eh. Saka para mamomoblema pa sila pag may bagong kaalaman, guys. Naalala ko sa akin, nag-positive ako sa COVID. Di ako sumunod. 2 lugar yung nakakalampag. Pasay tsaka Bacoor, hinahanap talaga nila ako. Gusto nila akong kunin. Pag hinahanap ako dyan sa bahay, wala ako. Pag hinahanap ako, wala ako. Ay, para i-quarantine ka? Oo, para i-quarantine ako. Galing kang, baga nag-connect yung Pasay at Bacoor, pre. Pero alam mo tol, napansin ko magandang pang-navigate ng buhay yung general public eh. Pag nag-agree sila, hindi ko gagawin. Yeah. Dumali yung buhay ko tol, promise, 100% ginagawa ko yan. Lalo na pag may kinuwento akong plano sa general public or whatever, tapos nag-agree siya, sa akin, masamang senyalis yun. Mababaw masyado yung naisip ko, naintindihan niya agad. Diba? So, lagi na akong kabaliktaran, lalo na sa media pag mapanood ko. Nakinig yung society, tama yan. Maganda ang gulay. Boom, mag-research na ako ngayon. Maganda. Bakit nyo sinasabi yan? Whatever. Hindi nga ang tapang nyo ng Doc eh. Nasa Amerika Kasi po walang ba kayo? internet. Nandito ako noon. Hindi, nung 2019 ganun. Nandito ako noon. Tapang Actually, mo galing ako Dubai noon bago mag-COVID. Nagtayo ako ng clinic sa Dubai. Tapos, sakto, nag-COVID.
Kaya shutdown agad yung clinic sa Dubai. Kaya ako tinatanong kasi nung panahon na yon may nakarating sa akin na may mga video din na mga medical related na mga tao na sila na mismo yung nagsasabi na huwag kayong magpa-inject nga sa COVID ka. So, ang iniisip ko nun, totoo ba yun na natimbrihan yung mga ibang doktor na huwag nyo talagang i-inject? Hindi, mas marami yung pro-injection ng time na yun. Okay. Mas marami Ang tapang talaga ng mga... Kasi, Tingin ko yung mga nag-antay nun, sariling decision na lang nila yun. Hindi, actually nga, di ba, nauso pa yan yung di ba, nung time na yun, ginagawa na ako ng meme. Si Doc Adam nung time na yun, talaga isa yun. Sasabihin ko sa inyo kung bakit si Dr. Ron ay Dr. Wrong. Yeah. Ang ganda rin na naisip niya. Well, props sa naisip mo. Maganda yung naisip mo. Props. Dr. Wrong. Doc Wrong. Di bumanat naman ako. Di ba yung mga Pilipino, pag gumamit ka ng vlog nila, uy, Doc Adam, gawa ka rin sarili mong video. Huwag mo na magamit yung video ko. Ganon. Ang mga Pinoy. Ako hindi. Who the fuck is Adam? Who the fuck is this guy? Ba't mukhang betlog mukha nito? Ano yun? Tayo na yun. Kaya simula yun, sabi ko siya, Dr. Wrong ako. Ikaw, Adam, betlog ka. Mukhang betlog mukha nito. Tapos may bumanat isa, taga Davao, sa Richard Mata naman. Siyempre, pro siya dun. Sabi ko, ikaw, boy jackpot ah. Sabi ko, boy jackpot eh. Ano ba't boy jackpot? Ang ganda kaya ng misis niya. Jackpot ka, boss! Oo, dapat palitan yung pangalan niya, Jack na eh. Jack Bernape. Hindi ko alam kung papuri. Hindi siya papuri eh. Kasi jackpot, naka-jackpot ka dyan. Pero ano may mong sabihin? Hindi kami match. Para hindi match. Beauty nito. Ano? Papuri siya na hindi eh. Jackpot. Oo, yung mga time, yun yung mga nemesis ko nung time na yun. Mga buwisit yun. Sabi ko, Pero ngayon, Doc, okay na kayo? Nung hindi pa rin. Hindi pa rin. Pero sila, Doc, tuloy pa rin. Tapos yung pandemic Wala na-cancel na si Adam Betlog eh. Wala na, di ba? Nagtatry siya mag-comeback eh, hindi siya makabalik. Kasi na-demanda siya ni Doc Farah eh. Dinimanda siya sa Australia. Nayari siya sa Australia kasi talagang sinaraan niya yung Yan pala yung game nyo dyan, Doc, no? Nanira siya. Sinaraan niya si Doc Farah, Demandahan. na-kesyo daw, ano mo yun, yung cancer daw, pinapagaling Doc Farah, using repolyo, wala namang ganun, di ba? So parang dinidebate siya si Doc Farah, which is mali, di ba? Ito naman si Mata, syempre nag-vlogger na, di ba? Kumbaga parang move on na from it, di ba? Pero alam nila kung sino ako. Alam nila na nandito lang ako. Don't fuck with the wrong guy. Nung time na yun, kasi grabe yung ano ba tawag nila? Ad hominem. Sa kanila ko nga natutunan yung word na yan eh. Parang ginagamit mo yung ibang issue para, let's say, yung itsura ng tao, ito duling to eh. Pero ang totoong topic, COVID. Pero imbis na topic mo yung COVID, sasabihin mo duling siya. Di ba? Parang niya-divert mo yung usapan sa picture ng tao, ad hominem daw. Doon ko nga natutunan yun. Sabi, tangina mga Latin scholars na kayo, all of a sudden, nag-COVID lang. Ano mo yun? Ad hominem. Doon ako sabi ko, ano ba itong ad hominem ito? Ako naman, Google naman ako. No? Against my better judgment, Google, ay tangina, ad hominem, yun lang pala ibig sabihin nun. Tangina tayo, 2009 pa tayo nag-YouTube, di nga natin alam yun eh. Ad hominem. Mali pa yung ano. Ba't di mo na tinry? Hindi ko talaga alam kasi. Ba't di mo na try sabihin? Nag-mic ka pa Di ko kasi talaga alam yun. Sorry guys. Nagiging real lang. Real ninja lang. Nagiging ninja lang. Real ninja lang. May tanong nga ako. Pwede niya, ba't natitira siya dahil sa kakasabi ng N-word ko eh. Pwede bang palitan yun ng negro? Ay, hindi. Ganun din. Same. Mas pangit pakinggan. Same. Mas malala. Same. Mas malala yun. Okay. Sa akin yun, nilagyan ko pa ng Pinoy niggas eh. Diba? Stupid bitch ass Pinoy niggas. Diba? Diba? May Pinoy niggas na nga eh. Ibig sabihin, Pinoy ka na, Alam mo yung Pinoy talaga ng ugali. Alam mo yung gano'n, di ba, tol, no? I mean, nakaka-proud maging Pinoy, pero yung Pinoy ka talaga. Yung gano'n, Nakakahiya. Oo,